Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pinagbuksan ni Elaine ang pinto ng kwarto si Aling Inyang. 10:00 na ng gabi. Nakaalis na si Mr. Vergara. Elaine, ulat ni Aling Inyang bago ito tumuloy sa loob ng kwarto ni Elaine. Nakaupo na si Aling Inyang sa gilid ng kama ni Elaine, ay naroon pa rin siya at nakasandal sa nakapinid ng dahon ng pinto. Bukas na bukas din ay maghahanap ako ng malilipatan, Nana Inyang, mahinang nula sa bibig ni Elaine. Nalaman ko mula kay Mr. Vergara ang mga pangyayari, sabi ni Aling Inyang. Tingnan mo nga naman, ang lalaking tinagurian mong malas sa buhay mo ay siya palang nakabili ng bahay at lupang ito. Parang walang narinig si Elaine. Hindi na ako maaaring tumigil pa rito, anya. Nasabi ni Mr. Vergara na walang problema sa kanya. Kung ano raw hindi magandang pangyayari ang namagitan sa inyo ni Ma'am Lori, ay siya na raw ang bahala, lahad ni Aling Inyang na hindi rin pinansin ang tinura ni Elaine. Tungkol daw naman sa mga pangyayari na namagitan sa inyo, siya raw ang dapat humingi ng paumanhin. Napeperwisyo ka raw sa tuwing magkakatagpo kayo. Pero ngayon daw na nagkakilanlan na kayo, wala na raw sigurong dahilan upang magkaroon pa ng samaan ng loob. Lumapit si Elaine sa kanyang work table. Umupo siya sa naroong silya. Sa drawer niyon ay naroon ang mga kahon ng bulaklak na ipinadala sa kanya ni Mr. Malas. May gusto siyang malaman mula kay Aling Inyang. Ano bang mga namagitan sa amin ang sinasabi ni Mr. Vergara? Iyon nga raw na tuwing magkakatagpo kayo ay napeperwisyo ka. At naisip nga raw niya na maaaring tama ka na tagurian siyang malas sa buhay mo. Gusto nga raw niyang mabago ang paniniwala mong iyon. Kaya bigyan mo raw siya ng pagkakataon para mabago ang iyong paniniwala. Kung ano raw ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Sa ganoong paraan man lamang daw ay magkaroon ng balanse ang impresyon mo sa kanya. Tahimik si Elaine. Sinamantala iyon ni Aling Inyang. Tutal naman daw, hindi ka pa man niya nakikilala ay dito ka na nakatira, dumito ka raw. Tayong dalawa. At kalimutan na ang hindi magandang nangyari. Wala raw makapag-utos sa kanya kung sino man ang mga gusto niyang patirahin dito. Hanggat siya ang nagmamay-ari ng bahay at lupang ito. Marahang napailing si Elaine. Walang binanggit ang lalaking iyon tungkol sa pagpapadala ng bulaklak sa kanya. Para raw sa kanya, ang mga naganap na pangyayari, kung pangit man daw, ay dapat lamang na isa-isang tabi na o kalimutan. Magsimula na ng panibago. Kung may pagkakamali ka raw, kalimutan mo na at iyon ay wala na sa kanya. Kung tungkol kay Ma'am Lori, siya na ang bahala. Ano ba ang pagkakamali ko? Anang isip ni Elaine. At kung ano man daw ang pagkakamali ni Ma'am Lori sa iyo, siya na raw ang humihingi ng paumanhin. Gayon din naman na inihihingi niya ng paumanhin sa iyo, kung nakaperwisyo man siya sa iyo. Wala na akong pakialam sa kanilang dalawa, mahinang wika ni Elaine. Mag-asawa ba iyon? Abay, hindi pa sila mag-asawa. Mabilis na tugon ni Aling Inyang. Magnobyo. Kaya walang karapatan ang Ma'am Lori iyon na palayasin ka rito. At siniguro naman iyon ni Mr. Vergara sa akin. Hindi na kailangan iyon, Nana Inyang. Bumuntong hininga si Aling Inyang. Hindi mo naman kasi siya pinakiharapan, anito. Sana ay personal niyang nasabi sa iyo. Kaya kabilin-bilinan niya na makipagkita at makipag-usap ka sa kanya. Babalik daw siya bukas ng umaga. Hindi na niya ako madarat nandito. Abay, nakakahiya. Napakabait ni Mr. Vergara para ganyanin mo, ani Aling Inyang. Bumalik pa siya rito matapos ihatid sa Maynila si Ma'am Lori at ang kasama para magkausap agad kayo. Bakit kailangan pa? Malas sa buhay niya ang lalaking iyon. Masama balita sa kanya ang Mr. Vergarang iyon. Hindi na nga kailangan dahil wala nang makakapigil pa sa akin sa pag-alis sa bahay na ito, matatag na sabi ni Elaine. Elaine, masakit pakinggan na para tayong mga yagit na kung hindi sa pagpapala ng iba ay walang matitirhan. Ayaw ko nang marinig uli ang ganoon. Ayaw ko nang madama ang sakit, Nana Inyang.
At habang narito ako sa bahay na ito ay hindi maglalaho ang sakit na iyon. Namasa na ang mga mata ni Elaine. Elaine! Nana Inyang, ayaw kong magkalayo tayo, pero kung hindi ninyo ako masasamahan ay maunawaan ko kayo. Napakahabang panahon ng inyong buhay ang ginugol ninyo rito sa piling ni Ninang Rosa. At alam kong mahirap para sa inyo ang lisanin ang bahay na ito. Lalo pat may pagkakataon naman kayong manatili rito. Si Aling Inyang naman ang walang masabi. Ganoon din ako, Nana Inyang. Mahirap at masakit para sa akin ang lisanin ang bahay na ito, patuloy ni Elaine. Ngunit dapat lamang nalisanin ko na ito. Nais kong patunayan sa mga taong mapanghamak at mapanguri na tayo ay may kakayahan ding umangat sa buhay. Patutunayan kong maaari tayong mabuhay kahit hindi tayo pagpalain ng ibang tao. Patutunayan kong tayo ay hindi parang mga yagit lamang na kayang-kayang tapakan at tisurin lamang ng ating kapwa. Tumutulo ang luha ni Elaine. Pero nasa mukha niya, kahit iyon ay basa ng luha, ang katatagan. Aalis ako sa bahay na ito at hindi na babalik. Elaine! Pero kung darating ang panahon na may kakayahan na akong bayaran ang bahay at lupang ito, babalik ako. Nana Inyang, aalis ako pero hindi ko iwawaglit ang pangarap na isang araw ay mapasa atin ang pagmamay-ari ng bahay at lupang ito. Lumipas muna ang matagal na sandali bago nakapangusap si Aling Inyang. Pag-isipan muna nating mabuti iyan, Elaine, wika ng matanda. Malungkot na tumindig si Virgil. Kayo na sana ang magpapasensya, Mr. Vergara, malungkot na sabi ni Aling Inyang. Naiintindihan ko, Aling Inyang, sagot ni Virgil. Pakisabi na lamang ninyo kay Elaine na nanghihinayang ako't hindi lumawig ang pagkakilala namin. Makakarating. Hindi na siguro magbabago ang impresyon niya sa akin. Na ako ay perwisyo lamang sa buhay niya, mahinang wika ni Virgil. Tumunog ang phone. Hello? Ani Aling Inyang nang damputin niya ang auditibo ng phone. Nang marinig ang boses ng nasa kabilang linya, ay tinakpan muna niya ang mouthpiece ng phone. Si Elaine, paanas niyang sabi para sa kaalaman ni Virgil. Muling umupo si Virgil. May 5 minutong nag-usap sa phone sina Aling Inyang at Elaine. Iniulat ni Aling Inyang kay Virgil ang mga napag-usapan nila ni Elaine. Kung ganoon pala ay aalis na kayo mamaya, na itanong ni Virgil matapos marinig ang iniulat ni Aling Inyang. Mr. Vergara. Hindi na raw siya uwi rito. Doon na siya maghihintay sa akin sa bago naming titirhan. Paano ang paglilipat ninyo ng mga gamit, mahihirapan kayo, nasabi ni Virgil. Maaari ko kayong tulungan. Konti lang naman ang gamit namin ni Elaine. Madali lang iyon. Upa lang ako ng maliit na truck, ayos na. Wala bang nasabi si Greg sa inyo, Aling Inyang? Tungkol saan? Sa mga gamit dito sa bahay. Sa mga appliances at furnitures dito. Umiling si Aling Inyang. Hindi kasama sa bilihan namin ang mga iyan, Aling Inyang. Ang sabi sa akin ni Greg, kung darating ang pagkakataong kailangan na ninyong lisanin ni Elaine ang bahay na ito ay ipaalam ko sa inyong nasa inyo ang karapatan na dalhin ang mga gamit na iyan. Nabigla si Aling Inyang sa narinig. Iyon ang totoo, Aling Inyang. Hindi ko maaaring pag-interesan ang mga iyan. Para sa inyo iyan. Pero, maaari ninyong dalhin ang lahat ng iyan, Aling Inyang. Paano ba ito? Apartment lang ang lilipatan namin, Mr. Vergara. Kung totoo man ang sinabi ninyo. Totoo, may ngiting sabi ni Virgil. Wala kaming pagdadalhan yan. At hindi namin inaasahan na. Sa wari ay nag-isip si Virgil. Ganito na lang, maya-maya ay sabi ni Virgil. Dalhin ninyo ang mga kailangan ninyong dalhin. Iwan ninyo rito ang lahat. Pag-isipan ninyo kung ano ang mabuti ninyong gawin. Malaking pera din ang katumbas ng mga gamit na iyan. Maaari ninyong ibenta. Hindi ako makakapagdesisyon, ani Aling Inyang. At hindi ko maaatim na ibenta ang mga gamit na iyan. Pansamantala ay iwan ninyo rito ang mga gamit. Balikan ninyo kapag may plano na kayo. Kung ipagkakatiwala ninyo sa akin. Mr. Vergara, kung tutuusin ay napakalaki ng utang na loob namin sa inyo. At kung maaari nga lamang, kung hindi lamang dahil sa mga pangyayari, hindi namin lilisanin ang bahay na ito. Pero hindi ko maaaring pabayaan si Elaine, sabi ni Aling Inyang na naluluha na. Kayo na ang bahala sa mga gamit na iyan. O kaya ako muna ang bahala, ani Virgil. Kung sakali na may kailanganin kayo, tulong o anuman, tawagan ninyo ako. Nag-abot ng calling card si Virgil kay Aling Inyang.
May ibibigay ako sa inyo. Huwag ninyo itong tatanggihan. Nararapat lamang na ito ay ibigay ko sa inyo. Inilabas ni Virgil mula sa kanyang clutch bag ang kanyang checkbook. Matapos sulatan ang isang tseke ay iniabot iyon kay Aling Inyang. Mr. Vergara, nausal ni Aling Inyang matapos niyang mabasa ang halagang nakasulat sa tseke. 100,000 piso. Hindi ko ito matatanggap. Aling Inyang, iyan ay hindi bigay. Hindi rin maaaring sabihing tulong. Tanggapin ninyo iyan bilang kasiguruhan para sa mga gamit na maiiwan ninyo rito, sabi ni Virgil. Kulang ang halagang iyan kung ang pag-uusapan ay ang halaga ng mga gamit na iyan. Hindi kailangan na magbigay pa kayo ng kasiguruhan, Mr. Vergara. Aling Inyang, tanggapin ninyo. Tanggapin ko man ito ay hindi naman papayag si Elaine. At baka kagalitan pa niya ako. Bakit naman? Kasi nga, dahil sa mga pangyayari. Huwag ninyo na lamang ipaalam, suhestyon ni Virgil. Hindi ko rin naman ito mapapalitan. Nakakahiya sa inyo. Kung kailangan ninyo, bakit kayo mahihiya? Huwag na lamang, Mr. Vergara. Hindi naman kailangan pang magbigay kayo ng tseke sa akin para makasiguro ako. Sa totoo lang hindi ko maaaring isipin na pagkaperahan ang mga gamit na iyan. Nasorpresa kasi kayo. At hindi pa ninyo napapag-usapan ni Elaine. Itago ninyo ang tseke. Nasa inyo naman ang desisyon kung papalitan ninyo iyan o hindi ani Virgil. Basta itago ninyo. Kayo ang bahala. Ilang sandali pa at nagpaalam na si Virgil kay Aling Inyang. Ang mga susi, ani Aling Inyang. Kung mapipigil ko sana kayo, nasabi ni Virgil. Maraming salamat, Mr. Vergara, nanginginig ang boses na sabi ni Aling Inyang. Ako na ang bahalang magkandado ng lahat ng pinto pagkatapos naming maghakot. Tawagan ninyo ako kung ano man ang magiging problema. O kung may maitutulong ako, sabi ni Virgil. Sa bagay ay maaari ko kayong pasyalan sa lilipatan ninyo. Oo nga, ani Aling Inyang. Diyan lang naman sa may palengke nakakita ng apartment si Elaine. Nasa may tarangkahan na sila nang may maalalang banggitin si Aling Inyang. Ngayon ko na kayo babatiin, sabi ni Aling Inyang. Babatiin? Bakit? Nalalapit na pala ang kasal ninyo ni Ma'am Lori. Ha, muli ay bulalas ni Virgil. Sino ang nagsabi sa inyo? Si Ma'am Lori. Kanina maagang-maaga pa lamang ay tumawag siya rito. At pilit na kinausap si Elaine. Hindi ko alam. Nulas sa bibig ni Virgil. Anong sabi niya? Kaya pala kahapon ay pilit na hiningi ni Lori sa kanya ang numero ng telepono sa bahay na ito. Nagkaroon ng hapis ang mukha ni Aling Inyang. Pinagsalitaan ni Ma'am Lori si Elaine. Hindi man sinabi ni Elaine sa akin kung ano-ano ang mga sinabi sa kanya, ay alam ko masyadong nasaktan si Elaine. Kasi pinagbagsakan niya ng phone si Ma'am Lori. At napaiyak si Elaine. Sa susunod na kabanata, maaaring ipakita ang bagong simula ni Elaine sa lilipatang bahay at kung paano niya haharapin ang mga hamon sa kanyang desisyong tumayo sa sariling paa. Posible ring mapalalim pa ang tensyon sa pagitan nila ni Ma'am Lori na maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa relasyon nila ni Virgil. Kaya abangan natin